So, pag-usapan natin ang isa pang legit na OLA at okay ba siyang utangan at nakakapag-reloan pa ba ako nitong mga nakaraang loan ko sa kanila at okay ba yung mga credit limit na binibigay nila sa akin after ng mga pang-apat ko na ngayon na loan sa kanila. So, share ko sa inyo experience ko dito sa isang legit naman na OLA at submitting entities at accessing entities at SEC registered din po sila. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ang aking Sir Johnny 2.0. Pakilike na rin po kung nakatulong sa inyong video ito. Pakishare nyo na rin tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa mga OLA review. So yun nga, pag-usapan natin pang-apat na reloan ko na dito kay Cash Shallow. Okay, pang-apat ko na siya. Noong una, experience ko 1,000. Then after that, 15 days lang po yun. Then, 2,000 na 15 days din. 2,400 something. And then, the last, nung pangatlong loan ko sa kanila, reloan sa kanila is nasa 4,000 po yung credit limit nila sa akin nung last. Okay? So, 4,798. Almost 4,800. Bali, 20% po siya for a month. Pero okay na yun, at least a month. Yun nga lang, pero nagpass siya doon sa ceiling of interest rate na 15% ng SEC. Pero eventually, para sa akin, medyo mas okay na ito kaysa doon sa mga ibang OLA na 7 days, pagkatapos mahigit sa 50% pa yung babayaran mo for 1 month. Sabihin mo natin para siya, pero ang bigat bayaran sa totoo na. Hindi katulad ito si Casyano kahit paano, yun nga lang, one-time payment for 1 month. Wala akong makita sa kanya na pwede ba magbayad, yung 15, katapusan gano'n, wala akong makita ng payment. One-time payment lang po siya. At ngayon, sa pang-apat na reloan ko sa kanila, ay sinubukan ko, nagbayad ako. And then, naglag. Naglag ang tuka. Medyo hindi po maganda yung naging credit limit ko this time around, okay? Kasi bumagsak po siya ng hanggang 2,000 pesos lamang po. Okay? Pero yung 2,000 na yun, ang long term po niya is nag-stay sa 1 month. Bali 33 days na po siya. Hindi katulad ng nakaraan na 15 days then naging 30 days tapos ngayon 33 days na po siya for 1 month na po siya. Okay na po 'yun. Pero yung tubo po niya for 1 month, itong Casyalo is 2,410.15. Ang due date ko ay sa July 1. Di ba? Okay lang. At least, hindi na ganun kabigat yung interest. Medyo pasok siya sa sa akin, no? Medyo lumagpas siya sa 20%. Pero as long as as hindi naman, tawag doon, hindi ganun kabigat katulad ng ibang OLA. Medyo okay na rin. Pero I will not say na utangan yung mga ganitong klase ng OLA. Okay? Sinusubukan lang natin para magkaroon kayo ng ideya about this certain OLA na para sa akin medyo okay siyang gamitin in times of emergency o in times na medyo kapos ka. Pwede siya. Okay? And then, nga pala, no, nagulat lang din na kasi ako. Nagbayad ako no last mismong due date nung nagkaroon ako ng credit limit na 4,000, no? Mismong due date ko siya binayaran, then extend niya, binigyan niya ako ng 4,000. Pero yung last ko, yung second loan ko, binayaran ko dyan is 3 days before. Kasi yun yung sinasabi nila na recommended period time na magbayad para mas tumaas daw yung credit limit. Na which is sinubukan ko nung una, okay, nabigyan ako ng 2,000. And then the third reloan, yun nga, naging 4,000 ng aking credit limit na mismong due date. At ngayon, sinubukan ko naman na hindi pa due date pero hindi rin pumasok sa recommended time frame nila na 3 days before at hindi pa mismo yung due date. Kumbaga, giniknaan ko yung terms na yon. So, ngayon, yung marahil yung dahilan kung bakit biglang from 4,000 naging 2,000 na lang po yung aking credit limit sa kanila. Baka yun yung epekto nun. Kumbaga, hindi siya yung sa system niya. Hindi siya nag-system generated doon sa time frame na gusto lang niyang sundin, na gustong sundin ng kanilang system. No? Siyempre, medyo sabi ko, ganun pala siya. Kaya medyo nagigets ko na dapat kapag may mga offer na ganun na recommended time frame nila, 3 days before, magbayad ka na, is mas better at sa mismong due date para tumaas yung credit limit natin dito kay Casyalo, okay? Pero kung sa
sa nasabing harassment, wala naman akong nararanasan na ano, no? Wala pa akong nararanasan sa kahit kasi nagbabayad pa naman ako in time. At ako sa iba, sabi daw nila hindi raw maganda, sabi nila yon ayon sa mga comment section, pero I don't know if that is true o baka mamaya may utang lang sila na hindi pa inisesettle, hindi pa rin nababayaran at maaaring tinatawagan sila kung ano man at nakakatanggap sila ng mga kung sinasabing demand letter. Pero kung yung demand letter naman, ulitin ko, kung maayos naman yung pagkaka-deliver sa inyo, pagkakasulat, walang problema. Pero kung may harassment nakakasuhan kayo ng staff or something like that, that is not the demand letter. So, itong si Kasyalo, para sa akin na okay naman siyang hiraman as in, pero sundin lang natin yung kanyang time frame na 3 days before o yung mismong due date para maging okay yung ating credit limit para tumaas ang tumaas. Yun ang nakikita kong po point of view na pwede nyo gawin para tumaas ang credit limit nyo dito kay Kasyalo. So sana nakatulong ang video ito sa inyo. Kung may mga utang kayo kay Kasyalo, sundin nyo na lang kung ano yung recommended time frame nila para magkaroon kayo ng mataas na credit limit. Yun lang yun, okay? Okay, siyempre, subscribe na po ang aking channel, Sir Johnny 2.0. Paki-like na rin po, share nyo na rin at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga online reviews na ginagawa natin dito about sa online loan apps na mauutangan natin kung legit o hindi. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.